batas na sinasabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong merong Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating pong programa, no? Okay, bago lahat, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, ang ating mga kababayan sa abroad, ano? Maging ang ating Congressman Sandro Marcos, maging Congressman Martin Romualdez. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, no, ay pag-uusapan po natin. Alam niyo, marami po kasi nagtag sa akin at gusto nila na manggaling po sa atin ang malalalim na reaksyon patungkol po sa naging desisyon po o sa naging pahayag po ng ating Pangulo patungkol po sa binuo niyang Independent Commission for Infrastructure o Infrastructure. So, marami po kasi ang hindi natutuwa sa totoo lang na buwagin ang ICI. Maging ako sa totoo lang sa party ko, ako po ay napatanong sa aking sarili, bakit bubuwagin? Nasa kasagsagan pa lang o hindi pa nakukulong ang mga dapat makulong. Maliban doon sa mga sanga-sanga na inuna na. No? So, sa mga kababayan po natin at lalong-lalo na sa mga kababayan natin hindi nakakaalam o hindi masyadong dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na tinayo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Independent Commission po for Infrastructure o Infrastructure ICI ay itinatag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kundi ako nagkakamali nung nakaraang taon, September 2025. No, hindi ko lang maalala kung anong petsa. So, natayo po ito sa pamamagitan po ng Executive Order number, kung tama ako, 94, na kung saan isang ahensya na siyang nangunguna po sa pagsisiyasat sa umano'y multi-bilyong katiwalian sa mga proyekto po ng flood control scandal dito po sa ating bansa. No? So, ito po ay binuo po ang komisyon na ito para po siyasatin ang mga irregularidad o tulad ng ghost projects at substandard ng mga construction, di ba? O ng mga construction company at pagkakahati-hati ng kontrata sa mga piling kontratista. So, isa po yan sa mga pinag-uusapan dyan. Ito'y pinamumunuan po, kung di po ako nagkakamali, ang unang-una po dito na itinalaga ay si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. No? So, sa ilang mga politiko, mayayaman, kilala po ito, lalong-lalo na kung updated ka sa mga usapin patungkol sa mga nagaganap po dyan po sa ICI. Kasama po dyan, kung di ako nagkakamali, si dating DPWH Secretary Rogelio Singson na sinasabing kamag-anak po ni Chavit Singson. No? Noong mga nakaraang mga buwan ay napag-usapan po natin to na kaya umatras ito dahil sa mukhang kinokonsensya, di umano, o mukhang tinatakot di umano ni Chavit Singson itong kanyang kamag-anak, no?
At kung di po ako nagkakamali, maliban po sa mga nabanggit natin, isa din po sa mga pangunahing personalidad na naging tagapamuno ng sinasabing Independent Commission for Infrastructure, ito pong si Rosana Fajardo, no? Oh. So mukhang kamag-anak to naman ni Jane Fajardo, na tagapagsalita dati ng Philippine National Police. Kung tama po ako, mga minamahal ko mga kababayan, ang ICI ay binigyan po ng kapangyarihan na mag-issue ng subpoena para po sa mga saksi at dokumento, bagamat ito'y walang kapangyarihang magpataw ng contempt dahil inilaan po ito bilang fact-finding lamang po. Inilaan ito bilang fact-finding body. No? So, para po sa akin, sa totoo lang, marami po kasi nagtatanong bakit pa daw tinayo yung kung wala namang pangil. Ba't naman daw itinayo pa yan kung wala namang yan, para ang dating naging lang sila. Ayoko na sabihin yung iba dahil baka mamaya di ba? Pero tulad ng sinabi ko, ang kapangyarihan lang po na ibinigay sa kanila ay magbigay ng subpoena at saka magsaliksik. Sila po ay ulitin ko para po maintindihan ng ating mga kababayan, para kahit papaano ay maibsan po ang inyong o baka naman kasi dahil sa kulang natin sa kaalaman patungkol sa kung ano ba ang kapangyarihan at hanggang saan lang ba yung hangganan ng ICI, tayo po ay medyo naha-high blood. So tulad ng sasabihin ko, ulitin ko po, inilaan po ito bilang fact-finding body lamang po at hindi bilang isang prosecutorial real pala, sorry. So okay, dumako po tayo, no, sa sentro po ng ating usapin. Kung tama po ako mga kababayan, nitong nakaraang buwan lamang po ay inihayag ng Malacanang na ang gawain ng ICI ay malapit nang matapos. Ayon po yan sa pahayag ng Pangulo. Lahat kailangang imbestigahan na, sabi po niya. So parang gusto niya sabihin, okay, tapos na, lahat ng taong posibleng sangkot dito ay naimbestigahan na. So yan po ang pagkasabi, lahat ng kailangang imbestigahan na nila. Yan ang pagkasabi po ng ating mahal na Pangulo. Pero, base po sa aking pagkakaalam, mga minamahal kong mga kababayan, ang pahayag na ito ni PBBM ay nagbigay po ng pangamba sa ilan po nating mga kababayan. Ba't ko po nasabi? Kasi, nung inilabas po itong pahayag na ito, marami pong nalungkot. Maraming nagtaka, halo-halong mga reaksyon ang nangyari. Lalong-lalo na po dito po kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na binatikos yung usaping ito, yung tungkol sa sinabi po ng ating mahal na Pangulo. So, sabi pa nga ni de Lima, kung di po ako nagkakamali, ni dating Senador Laila de Lima, parang ang dating daw nito mga kababayan, parang yung ICI ay parang nag-information number lamang na pagkatapos tinayo, bigla na lang, pagkatapos nila magpakita ng kanilang, o nagpakitang gilas, biglang mawawala. So, ganun yung gusto niyang, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, sa ilalim po ng pag-iimbestiga po ng ICI, sa totoo lang, gusto ko lang pong liwanagin ito. Sa ilalim o sa ilalim po sa pagdinig, ang ilang kilalang personalidad, kabilang ang dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, at kung tama po ako, pati si dating Senador dating Senate President Chis Escudero at si Joel Villanueva ay isa po to sa mga personalidad o pangunahing
inimbestigahan ng ICI. Kung tama po ko, hindi lang po itong mga to, pati po yung mag-asawang kontratistang sina Carly at Sara Diskaya, di ba? Kung maalala po ninyo mga kababayan, maliban po sa kanila, maging si Saldico, kung tama po ko, noong October 25, inirekomenda po ng ICI na maghain po ng tawag nito, maghain ng kaso laban po sa dating Ako Bicol Representative Saldico at maging sa mga opisyal ng DPWH, at maging sa mga tauhan po ng Southwest INC, Southwest INC sa Ombudsman. So sila po yung nag-endorso. Kung di po ako nagkakamali mga kababayan, hindi lamang po 10 katao ang inendorso ng ICI para pakasuhan sa DOJ, o sa Ombudsman. So kabilang po dyan, ito pong si Jinggoy Estrada, maging si former Senador Bongbong Revilla Jr., maging ito pong si dating Senate President, ngayon ay Senador Francis Chis Escudero, at maging si Senador Joel Villanueva, maging si Nancy Binay, at maging si dating, kung di ako nagkakamali, dating Senador Grace Poe, no? At maging si Education Secretary Sani Angara, na dati ring senador, no, na inassign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kagawaran ng edukasyon. Siya po ang tumatayong kalihim ng DepEd ngayon. So, hindi lamang po yun mga kababayan, isa din po sa lumabas ang pangalan tungkol sa anomalya ay ito pong mismong senador ngayon na si Mark Villar. Siya po ay dating DPWH Secretary, na kung saan ay nabunyag yung mga sekreto noon sa panahon po ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan po ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. So, hindi rin po ako nagkakamali, maging si former House Speaker Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte, nasama po at isa sa inendorso ng ICI na kasuhan. So ibig sabihin, walang pinili, walang pati yung mga, sa totoo lang, etong si Saldico, maging itong si House Speaker Martin Romualdez, kalyado to Pero dahil lumabas sa pag-iimbestiga ng ICI na merong posibleng kasangkot itong mga ito sa katiwalian, hindi pinigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maimbestigahan sila, di ba? Lalong-lalo na po ito pong si Ako Bicol Party List Representative Saldico, di ba? At kung di ako nagkakamali mga kababayan, pati itong si former Caloocan Representative na Mitch Kahayon, So maliban po sa mga nabanggit natin na mga dati at kasalukuyang opisyal po ng ating bansa, pati po yung mga opisyal ng DPWH at iba pang ahensya, katulad po ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan, na siya po ngayon ay pinapauwi na dahil nga sa natuklasan bandang huli na talagang meron po siyang pananagutan, mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po ito pong si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero si Bernardo kasi hawak na ng ating mga otoridad. Maging ito pong si former Bulacan na 1st District Engineer Henry Alcantara. So hawak na po ito ng ating mga otoridad. Maging itong si former Bulacan Assistant Engineer Bres Hernandez, no? Maging si Bulacan former Bulacan Construction Division Chief JP Mendoza. Maging itong si former Bulacan Accountant Juanito Mendoza. At yung 16 iba pang opisyal po ng DPWH ng Bulacan 1st District Engineering Office. So, alam nyo, dito po sa mga usapin patungkol po sa katiwalian ng flood control project, mga kababayan, kung titignan po natin, hati po yan sa tatlo.
Katulad na lamang po nitong ni former House Speaker Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte, maging ni Senador Mark Villar, maging itong Education Secretary Sani Angara, mga kababayan, at maging ni former DPW Secretary Manuel Bunuan, at ako Bicol Party List Representative Elis Saldico, ito po'y kaalyado ni PBBM. Hindi po natin maitatanggihan dahil bago pa man nanalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo ng ating bansa, lahat yan ay ipinakilala na kaalyado ng Administrasyong Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ni House Speaker Martin Romualdez. So, pero makikita ninyo mga kababayan, bagamat sila ay kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi po hinarangan o hindi ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan para hindi mapanagot o para hindi lumabas ang mga pangalan nito. Sa halip, hinayaan niya na ang ICI o ang Independent Commission for Infrastructure ay magrekomenda sa Ombudsman na kasuhan ng mga ito. Nang sa ganun, makita ng taong bayan na ang gobernong Marcos ay walang sinisino. Pinsan ka man, kaalyado ka man, di ba? Ngayon, doon po sa ilang mga kinasuhan ng mga politiko, katulad po ni Senador Jingoy Estrada, former Senador Bong Revilla Jr., at Senador Francis Chis Escudero, ito po ay kilalang kaalyado po talaga ng mga Duterte. No? So, kaya nga maraming nagsasabi, paano nyo nasabi na ang administrasyong ito ay nanggigipit? Gayong pati si Romualdez, pati si Saldico, at iba pang mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama na si Senador Angara na ngayon ay kalihim ng DPWA ay ng Kagawaran ng Edukasyon o ng DepEd, ay hinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maimbestigahan. Kaya nga, sabi ko, mukhang hindi yata nila alam kung sino yung kaalyado at hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi yan ang itinatatak at yan ang sinasabi ng mga ibang mga vlogger doon sa kabila. Hindi nila pinapaliwanag ng maayos kung sino ba yung kaalyado dyan, sino ba yung hindi. Basta sasabihin lang dito, nanggigipit. Sa totoo lang, kung nanggigipit ang ating mahal na Pangulo, pwede niyang gamitin ang kapangyarihan niya para hindi maisama si Bunuan, para hindi maisama si Angara, maging itong si Saldico, maging si Martin Romualdez at iba pa. Di ba? Ngayon, sa usapin pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, so ito, hinayaan ko po kasi na kapag ako po ay nagbablog, meron po kasi tayo tinatawag na GC. So yung ibang mga subscriber po natin na piling-pili, wala po itong, bagamat sinasabi kong piling-pili, pero open po to. Itong sa mga gusto pong maging membro po ng GC, no? Welcome po kayo. DDS ka man o hindi, para malaman ko po yung inyong mga katanungan sa mga nagiging topic natin. Nang sa ganun, ay mabigyang daan yung inyong mga katanungan sa inilalabas nating mga usapin dito po sa ating programa. Kaya open po tayo mga kababayan, ano? So, ito po, kaya ito, nakikinig po ang ating mga namatay. Dali lang Tawagan ko lang po ulit. Namatay. Pindot ko kasi. Yon. Okay. Hinaan lang po natin okay, para hindi nakakasarbo yung So, message na lang po kayo. Mag-message na lang po kayo. Babasahin ko na lang po yung inyo pong So, pwede naman dito yata sa O sige, kukonek ko na lang dito sa laptop. Saglit lang Okay. Okay, so dumako po tayo sa mga tanong po ng ating mga kababayan. Nabibigyan po natin ng kasagutan, So, may tanong na ba? Okay, ito.
pakibigyan po ng pangalan, no? Kung taga saan, para po alam natin. Kompleto po, pangalan, apelyido, at kung taga saan. Bubuksan ko lang po to para dito. Dali lang ha, bubuksan ko lang tong laptop. Dito na lang sa laptop siguro. Dito na lang. Sige. Sige. Yan. Okay. So, mag-umpisa po tayo dito po sa tanong po ni Michael Cagas ng Danau, Cebu, no? Sabi po niya dito, bakit hindi muna inilabas ang buong ulat ng ICI bago buwagin? Hindi kaya tinatago ni PBBM ang mga ebidensya laban sa kanyang mga kaalyado? Dahil ayaw niyang mawalan ng mga taga-suporta at mapahamak ang kanyang administrasyon. So, sasagutin ko po yan mga kababayan, ano. Para po sa akin, hindi naman po siya pagtatanggol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para po kasi maintindihan ninyo, no, ang paglabas po kasi ng buong ulat ng ICI ay sumusunod sa mga legal po na proseso. Hindi po yan pwedeng bara-bara. Hindi po yan pwedeng sa gusto mo lang, no? Ayon po kasi sa batas, ang mga sensitibong ebidensya at detalye ay unang ipinapasa sa Ombudsman at DOJ. Base na rin po yan sa nakasaad po sa RA 6770 para hindi para hindi maantala o makompromise ang mga paghahabol ng hustisya. Hindi po ito yung tinatawag na o sinasabi ninyong pagtatago. Ang lahat, uulitin ko po, ang lahat ng kailangang malaman ay ibinibigay sa tamang mga ahensya, hindi po kung kani-kanino lang, no? At ang mga proseso ay independente po ito, no? Kaya para po sa akin, wala pong basihan mga kababayan o walang basihan kapatid ang akusasyon mong pinoprotektahan ni PBBM ang kanyang mga kaalyado, no? So sana maging malinaw po sa inyo yung sagot na to, no? So meron po kasing mga bagay-bagay na iba doon sa karaniwang bagay na nakikita mo, alam mo. May mga proseso na alam mo na iba doon sa ibang pangyayari o sitwasyon, no? So dumako naman po tayo ngayon kay Cora Lopez ng Tuguegarao City. Okay, magandang umaga sa iyo, kapatid. So sabi naman po dito ni Cora Lopez ng Tuguegarao City, nakakapagduda talaga. Dahil lang ba sa lumabas na marami sa kanyang mga kaalyado ang nasasangkot sa katiwalian, saka naman niya biglang ipinatigil ang investigasyon ng ICI. Sobrang nakakapagduda talaga. Okay, sasagutin ko po yan mga kababayan, no? Uulitin ko, ang hustisya ay hindi tungkol sa bilis, o sa pagprotekta, kundi sa tamang proseso at pagpapahalaga sa katotohanan. Sana'y naiintindihan ninyo. At ang bawat desisyon ng pamahalaan ay dapat batay po sa prinsipyong naglilingkod sa lahat at hindi batay sa sariling interes lamang. So, hindi sa takot o sa pansariling interes. Ang pagwawakas ng ICI, gusto ko pong intindihin nyo ito. Ang pagwawakas po ng ICI ay hindi pagtatapos ng katotohanan. Baka kasi iniisip nyo, pag wala na ang ICI, tapos na, matatabunan na yung katotohanan. Hindi po. Uulitin ko. Ang pagwawakas ng ICI ay hindi pagtatapos ng katotohanan. Ito ay paglipat nito sa mga kamay na may mandato na hawakan ito ng makatarungan. Kaya nga, ang tunay na lakas ng isang leader ay nasa kanyang paniniwala na ang batas ay walang kinikilingan. Diba?
So sana'y naiintindihan mo po o naiintindihan mo to, kapatid. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Tuguegarao City. Okay, dumako naman po tayo sa tanong po ni Vincent de la Cruz ng Davao City. Okay, taga Davao po ito. Vincent de la Cruz. Paano kaya nito si De La Rosa pala yun, ano? De La Cruz kasi daw eh. So, sabi po niya dito, hindi ako kumbinsido sa naging rason ni PBBM na kaya bubuwagin na niya ang ICI para mabawasan ang red tape. Ang tanong, totoo nga ba iyon o baka natatakot lang si PBBM na kapag nagpatuloy pa ang ICI, marami siyang kaalyado na magiging kalaban at mahihirapan siyang mamuno sa ating bansa. Okay. So, medyo mabigat-bigat po itong sinasabi. Hindi ko maintindihan kung ano, pero kita-kita naman natin na DDS po ito. Pero dahil medyo mahanghang ng konti yung sinasabi mo sa akin o yung tanong mo, ang tanong ko din sa iyo, bakit mo pinagdidiinan na takot si PBBM sa katotohanan? Ha? Kasi medyo manghang anuhin lang natin. Kung medyo malabastos yung tanong, hindi medyo bibigyan din natin ng konting hindi naman pwedeng di ba? Bakit mo pinagdidiinan na takot si PBBM sa katotohanan? Gaano ka siguro? Di ba? Baka ikaw lang ang nag-iisip ng ganon. Baka ikaw lang nag-iisip ng ganon dahil baka hindi mo lang maintindihan ang batas at tungkulin ng isang leader o ng isang pangulo. Tama? Kaya nga gusto ko lang ipaunawa sa iyo, kapatid, na ang pagbubuwag ng ICI ay para sa mas mabilis na hustisya. Hindi para sa takot. Di ba? Kaya sana'y naintindihan mo, kapatid. Hindi naman sa pag-aano, baka ikaw lang talaga nag-iisip niyan, di ba? Okay, dumako naman po tayo sa tanong po ni Carla de Asis ng Bohol. Okay, taga Bohol. Sana nilagay mo dito kung saan ka sa Bohol. Saan ka ba sa Bohol, kapatid? Trinidad. Trinidad, Bohol. Okay. So, sabi niya po dito, ang tanong po niya, pinangako ni PBBM na makukulong sila bago magpasko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Sinungaling ba si BBM o wala lang lakas ng loob? Grabe naman tong Grabe naman tong tanong na to. Okay, pero ganun pa man, sasagutin natin to, alam mo, kapatid, hindi siya sinungaling, Iba yata yung yung pagkakaakala ng ating mga kababayan, lalong-lalo dyan sa ating kapatid ngayon, na nagtatanong, hindi po siya sinungaling. At hindi rin siya walang lakas ng loob. Kasi kung wala po siyang lakas ng loob, hindi niya po umpisahan yan yung pag-iimbestiga patungkol sa katiwalian ng flood control project. Bakit? Kung pag-uusapan natin yung walang lakas ng loob, ang walang lakas ng loob, yung nakaraang administrasyon na hindi man lang sinubukan na imbestigahan o hukayin yung nangyayari sa DPWH, anong sabi ni Digong. Di ba? Hindi niya kaya. Pero si PBBM, makita nyo, di ba? Pero ganun pa man, sorry, pero eto humingi na ako ng dispensa sa iyo sa sasabihin ko. Baka naman kasi ikaw lang ang nagmamadali dahil hindi mo maintindihan, di ba? Na ang hustisya ay hindi kasing bilis ng hiling mo. Di ba? Hindi yan tulad ng mga salita na basta-basta binubuga nang walang alam sa tinatawag natin prosesong legal. Sa totoo lang, ako din, ganun din ako noon Pero simula nung ako ay sumasaliksik, nagre-research, natuklasan ko na may mga bagay-bagay na hindi inaasahan na posibleng mangyari, lalong-lalo na sa usapin ng pag-iimbestiga. Diba? Wala yang iniwan doon sa nagpaplano kang maligo sa dagat, ibiglang umulan. Hindi kayo pwedeng tumuloy. So, ibig sabihin, masisira ngayon yung nyo. Nasira nang hindi nyo inaasahan. Ganun yun.
'Di ba? Oh, sasabihin mo, mag-uusap-usap kayo magkaibigan. Pupunta tayo dun sa lugar na 'yon, sasakay tayo ng ganito. Oh, ang problema yung sasakyan nyo na inaasahan ninyo maghahatid sa inyo doon sa isang lugar na 'yon, biglang nasira, biglang naplatan o biglang nagkaroon ng problema, ay di-delay kayo. Ganun ang sitwasyon. Sana naiintindihan natin na hindi kasi bilis ng ating mga kagustuhan ang pwedeng mangyari sa nagaganap na pag-iimbestiga o sa pagpapanagot sa mga involved sa katiwalian. Sana naiintindihan po ninyo yan, mga kababayan. Okay, dumako naman po tayo dito po kay Judy Torre. O ano-ano kaya to ni General Torre? Taga Pangasinan. Okay. So sabi po niya, mga kababayan, ayon po dito sa kanyang message, baka pinoprotektahan lang naman ni Marcos ang sarili niyang mga kalyado. Sa tingin ko po, hindi naman talaga seryoso ang gobyerno sa pakikipaglaban sa katiwalian. Mukhang manghang yung ano na to Pero ganun pa man, okay lang. So, sasagutin ko po yan. Okay. So, hindi po pagprotekta ang tawag doon o hindi po pagpoprotekta ang ginagawa po ng ating Pangulo. Baka ikaw lang po ang bulag sa katotohanan, kapatid na Judy Torre. Pasensya na ha. Kasi medyo mahanghang yung sinasabi mo, kaya tatapatan ko lang ha. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang gobyernong Marcos ay mas seryoso pa sa laban sa katiwalian kaysa sa mga nagdaang administrasyon at sa mga taong basta-basta na lang naglalabas ng haka-haka ng walang ebidensya para lang magpasikat ng walang kabuluhan. Medyo tinataliman ko yung aking sagot dahil kapag mahanghang yung sagot yung tanong sa akin, siguro naman, hindi naman siguro masama kung tatapatan ko lang. So, yon kapatid, no? Kung sa sinasabi mong hindi seryoso ang gobyerno ito, mas hindi seryoso yung mga nakaraang administrasyon dahil hindi naman nila hinukay yung DPWH Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naglakas loob. Di ba? Dumako naman po tayo kay Ate Pe ng Zamboanga, Sibugay, Dipolog City. Dipolog, ano ba talaga? Zamboanga, Sibugay o... okay, nasa Zamboanga. Ipil, nasa Ipil siya pero taga Zamboanga, taga Dipolog. Okay. Huwag niyo pong paghaluin, kapatid, kasi nalilito ko. Okay. Sabi po niya dito, bakit hindi na lang tapusin ang walang kwentang investigasyon na yan? Yan ang sabi niya. Total, takot naman si PBBM na malaman ng lahat kung sino talaga ang kasangkot. Buwagin na yan nang nagsasayang lang siya ng pera ng taong bayan. Medyo manghang din. Okay, sasagutin ko po yan, mga kababayan. Okay, so gusto ko lang malaman mo na hindi totoo na walang kwenta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalong-lalo na yung ICI na tinayo niya. Ang investigasyon, gusto ko lang idiin sa inyo to, uulitin ko ang investigasyon po, mga kababayan, na ginagawa ng Administrasyong Marcos, para lang po malaman ninyo, hindi po basta-basta. Dahil hindi naman po mga barangay tanod lang ang involved dyan Hindi lang naman po ordinaryong tao ang iniimbestigahan nila dyan. Mga mabibigat, mga bilyonaryo. Di ba? Kaya, eto, sorry, pero baka ikaw lang ang walang alam at tamad na umintindi. Di ba? Gusto ko lang malaman mo, kapatid, ang pera ng bayan ay ginagastos kasi sabi niya, dagdag gastos lang daw di ba? Pero gusto ko lang sabihin sa kanya na ang pera ng bayan na ginagastos ng Administrasyong Marcos, ayan po ay nasa tamang proseso at hindi sa mga walang basihang haka-haka ng kung sino man, lalong-lalo na yung haka-haka mo na, di ba? Sasabihin niya, takot daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grabe, di ba? Kaya tatawa na lang tayo Baka mas takot ka sigurong malaman na ang gobyerno ay seryosong naghahanap ng katotohanan. At ikaw lang ang nagmumukhang tanga sa mga walang kabuluhang sinasabi mo. Di ba? Pasensya na baka ikaw lang nag-iisip niya na duwag o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sana naintindihan mo yung sinasabi ko, kapatid,
Okay, dumako naman po tayo sa ating kababayan na taga Tanay Rizal, Cecil Mangguba ng Tanay Rizal. Okay, ito po ang kanyang tanong. Sa totoo lang po, sa totoo lang po, ubos na ang tiwala namin kay PBBM. Puro salita lang, wala mang aksyon. Kung ganito parati, para saan pa ang ICI? Okay. So naintindihan natin yung ano nito. Baka may ang titindi ng tanong. And dito masusubok yung ano natin. Nagmumukha tuloy tayo nito si Attorney Claire Castro. Okay. Sasagutin ko po yan mga kababayan. Huwag po tayong mabilis na huwag po tayong mabilis na mawalan ng tiwala sa ating Pangulo. No? Baka naman kasi nilalason yung isip ninyo. Kung ang pagbabasihan po natin ay Biblia, ang Biblia po ay nagsasabi, huwag kayong magmadali sa pagsasalita at huwag mong ipagkatiwala sa iyong puso ang iyong galit. Diba? Yan po ay nakasulat, mga minamahal ko mga kababayan, kung daw nagkakamali, sa Kawikaan 29:20. Kawikaan 29:20. Hindi po puro salita ang administrasyon. Dahil ang hustisya, kung iintindihin nyo pong mabuti, binabalik-balik na lang natin dito yan, dahil ang hustisya po ay tulad po ng pagtatanim na kailangan ng panahon bago mamunga. Hindi naman po yan pwede pag tinayo mo yung ICC, yung meron na agad mga ganito ganyan. Saka nakakitang nagtanim ka ngayon, maya-maya't umani ka. Diba? Kaya nga ang ICI ay hindi binuo. Uulitin ko, sinasabi kasi ng kapatid, wala daw kwenta. Sa totoo lang, ang ICI ay hindi binuo sa walang kabuluhan. So, ibig sabihin, tinayo po yan ng ating Pangulo na may kabuluhan. Di ba? Tinayo yan na may kabuluhan. So, kaya wag po nating husgahan yung patungkol po dyan sa ano na yan. So, kung pag-uusapan po natin yung tungkol po sa katapatan ng ating Pangulo, wala na po sigurong mga Pangulo na naging maliban na lang po doon sa mga mas nauna sa kanya, katulad ng mga naging kasabayan po, naging kasunod ni Manuel Quezon. Yan, mga tapat po yun. So, uulitin ko lang kapatid, ang ICI ay hindi binuo sa walang kabuluhan. Bagkos ay binuo para po sa ikakabuti po ng ating mga kababayan o ikabubuti po ng lahat. Alinsunod po sa utos ng ating Pangulo na lahat o sa lahat na gawin ninyo ang tama anuman ang mangyari. Biblical din po yun. Kung titignan natin, yan po ay nakasulat sa Tito 3:8. Sana'y naintindihan po ninyo mga kababayan. Ngayon, dumako naman po tayo sa tanong po ni Cesar Vargas ng Antipolo City. Okay, sabi po niya dito, hindi lang mga Duterte ang sangkot sa isyo ng mga katiwalian. Marami ring kaalyado ni PBBM ang may katiwalian sa gobyerno. Bakit pagdating sa mga kaalyado niya, pinoprotektahan niya? Nako, yari tayo dito. Ewan ko kung tanong to o nanguhusga siya sa ating Pangulo. Pero ganun pa man, sasagutin ko siya, o sasagutin kita kapatid, lalong-lalo na, sana mapakinggan ito ng ating mga kababayan dyan sa Antipolo. Alam nyo, ang batas ang siyang humahatol. Hindi ang politika. Ayon po sa RA 3019 at konstitusyon ng pinatutupad dito po sa ating bansa, lahat ay haharap sa hustisya batay sa ebidensya. Tama? Ang Biblia naman ay nagsasabi, huwag kang magkiling sa sino man sa paghatol. Isa totoo lang, kaya ko sinasabi ito, mukhang hinahatulan yan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., di ba? Nakasulat din po yan sa Kawikaan 24:23. Hindi po pinoprotektahan ang sino man ng ating Pangulo para po maintindihan ninyo. Dinidiin ko pong sasabihin na ang proseso ay patas sa panahon na ito at nakabatay po sa katotohanan para sa ikabubuti po ng bayan at hindi nangiilan lamang. Di ba? Sana'y naintindihan mo kapatid,
Okay, dumako naman po tayo kay Berhel Tupas ng Kawayan, Masbate. Okay, so nakakarating pala tayo sa ano. Okay, so sabi po niya dito, pinagkakatiwalaan namin siya noon. Pero ngayon, parang binibiro lang kami ng gobyerno ni Marcos. Hanggang kailan kami maghihintay ng hustisya? Ang pera ng taong bayan ay hindi sa inyo. Okay, so totoo naman yung sinabi niya na ang pera ng taong bayan ay sa taong bayan, hindi sa kanino mang politiko. Pero merong konting panghusga doon merong konting sabit. Merong konting parang hindi yata nalalaman nito ating kapatid. Okay, ganun pa man, isasagutin ko po yan. Alam mo kapatid, ang hustisya ay sumusunod sa prosesong legal ayon po sa RA 3019. Inulit-ulit ko na lang po to. At Constitution, hindi ito laro o biro. Ha? Kasi, ayon po sa Biblia, ito sa Biblia natin daanin ang Biblia naman ay nagsasabi, maging matiisin kayo. Tama? Dahil ang paghihintay ng matiyaga ay may gantimpala. 'Di ba? Buti nga tayo tamang nanunood na lang tayo, tamang nakikinig na lang tayo sa nangyayari, sa ginagawa ng ating Pangulo. Siya, hindi ba natin naiisip? Baka mas nahihirapan siya, baka mas nasa critical na kalagayan siya dahil sa kanya pakikipaggera. Minsan, kung paanong binibigyan tayo ng konsiderasyon ng gobyerno, magbigay din tayo ng konsiderasyon sa mga leader ng ating gobyerno. Di ba? Yan po, biblical po yan mga kababayan. At ang kayamanan ng bayan, sabi po ng ito, para hindi po kayo maguluhan, para maintindihan din ninyo. Biblical naman po yung sinasabi ni ni kapatid alam niyo kung babasahin niyo ang Biblia sa Salamat, sabi po dito sa Biblia, kung hindi ako nagkakamali, ang kayamanan daw ng bayan ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang naalala ko lang yung nakasulat dun sa Kawikaan 14:31 kung tama ako, di ba? So, maliwanag po na hindi po binabaliwala ang tiwala ninyo ng ating mahal na Pangulo. Kaya lamang, ang proseso ay nagtatrabaho para sa katarungan. At hindi nga po yan laro, na pag gusto mo, susundin ka agad. May proseso, di ba? Okay, so dumako naman po tayo kay Kuya Bebot ng Olongapo City. Okay, sabi niya, Sir, baka natatakot siyang mawala ng mga kaalyado pero anuman ang mangyayari sa amin na mga mahihirap. Sinabi niyang mababawasan ng red tape pero parang mas lalo pang kumapal ang tabing sa katotohanan. Okay, kung talagang seryoso siya, bakit hindi niya hayaan na ipagpatuloy ang investigasyon kahit na sino pa ang masagasaan? Puro na lang salita si PBBM, wala namang makukuha sa mga pangakong hindi natutupad. Baka naman may ibang motibo ang pagbubuwag niya ng ICI, baka ayaw niyang malaman ng publiko ang lahat ng katotohanan. Hindi kami tanga, makikita namin kung sino ang pinoprotektahan at kung bakit hindi umuusad ang bansa. Kung hindi nila kayang humarap sa totoo, dapat na lang silang umalis sa pwesto. Okay, medyo mataas-taas tong naging tanong niya. Hindi ko alam kung tanong to o ito ay pero ganun pa man, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Olongapo, gusto ko pong sagutin ito. Sa totoo lang, naiintindihan ko ang inyong saloobin. Naiintindihan ko naman. Ngunit hindi po totoo ang mga haka-haka ninyo laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi po totoo. Kung pagbabatayan po natin ay biblical, ayon po sa Biblia, ang Biblia ay nagsasabi, huwag kang mga tuwiran laban sa katarungan. Tama? So, sabi po yan ng Isaiah 59 verse 14, at ang katotohanan ay makalalaya sa inyo. Yan naman po ay nakasulat sa Juan 8:32. Binibigyan din
dito, mga minamahal ko mga kababayan, o binibigyang diin din nito na ang hustisya ay dapat bigyan sa dukha o ibigay sa dukha at mahihirap. Yan po ay nakasulat po sa mga Kawikaan 31:9. Mukha na ako si Brother Eli dito. Pero para lang po maintindihan ninyo, no? Kaya ginagawa ko lahat ng paraan ng explanation para lang maintindihan ninyo eh. 'Di ba? So, sa legal naman po na aspeto, kasi sinagot ko kayo, biblical, pero sa legal naman po na sagot, ayon po sa Artikulo 7, o Article 7, Section 17 ng Konstitusyon ng ating bansa, may kapangyarihan ng Pangulo na ayusin ang mga ahensya. Ang RA 3019 at RA 6770 ay nagtatalaga po sa Ombudsman at DOJ na patakbuhin ang mga kaso batay sa ebidensya. Ang pagbubuwag ng ICC o ng ICI ay para bawasan ng red tape at ipasa ang gawain sa mga tamang institusyon. Hindi po para itago ang katotohanan, no? So, kung kukunin niyo po yung aking reaksyon dito, mga minamahal na kababayan, maging yung aking opinion, no? Ang reaksyon at opinion ko dito, ang inyong tiwala ay mahalaga. Ngunit ang hustisya ay hindi maaaring pilitin ng bilis ng hiling. Kinakailangan pong ito ng tamang proseso para tiyakin na walang walang masasamantala, no? So, ang gobyerno po ay hindi tumatakas sa totoo. Bagkus ay nagtatrabaho para po sa patas na paghahatid ng katarungan para sa lahat po ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap, no? So, para po sa akin, ang liderato po ni PBBM, hindi po sa pagtatanggol sa kanya, ay nakatuon po sa ikabubuti po ng ating bayan. Lalong-lalo na po sa mga biktima ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, no? So, nasusunod ang sa totoo lang, naintindihan ko yan eh. Kasi Pilipino din ako. Diba? Pero, sa totoo lang, hindi po basta-basta. No? Hindi po basta-basta ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero muli kong uulitin sa inyo, na ang liderato po ni PBBM ay nakatuon sa ikabubuti ng bayan na nasusunod o sumusunod sa batas at mga prinsipyong makadiyos. Ang katotohanan ay lalabas at ang hustisya ay makakamtan po para sa lahat ng mga Pilipino. Yan lang po ang matitiyak ko. No? Kaya doon sa mga kababayan natin na hinuhusgahan po ang ating mahal na Pangulo, maghulos dili po kayo. Kasi hindi po, tulad ng sinabi ko, hindi po basta-basta ang trabaho ng isang Pangulo. No? So sana po ay nakapagbigay po tayo ng kaunting paliwanag sa ating mga kababayan. No? So doon po sa mga kababayan natin na gusto pong makasali araw-araw at makapagbigay ng kanilang mga tanong, pwede po kayong mag-PM sa akin. So alam niyo naman po na yung ating channel, ano? Pwede po kayong mag-PM para nang sa ganun ay masama po kayo sa GC para sa tuwing ako po ay merong topic, maibibigay nyo po sa akin yung inyo pong mga tanong. O sa mga kababayan po natin na nakasama po sa araw nito dito po sa ating GC, ay salamat po sa inyo, no? At salamat din sa mga tanong ninyo. Okay. So, okay mga kababayan, gano'n pa man, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang mamahal sa ating nabayan. Maraming salamat po.